Anyway, pag-usapan po natin ngayon, isang bagay na napakalayong nangyari sa Pilipinas, ang paglusob at pagkidnap ng Amerika sa presidente ng Venezuela na si Maduro. Now, unang-una po bakit ba ho tayo dapat mabahala dyan? Well, kasi po tayo ay isang bansa na gaya ng Venezuela ay walang laban sa mga superpowers. Ang nangyari po dyan sa Venezuela, linusob ng Amerika ang Venezuela at kinidnap ang kanilang presidente dahil di umano siya ay isang drug lord. Kaya nga po ngayon, ang huling larawan na rinilis ni President Trump ay nandun na sa opisina ng Drug Enforcement Agency itong si Maduro. At ang ginawa nga ni President Trump ay talaga naman pong large-scale invasion ng Venezuela ang ginawa ay napakadami pong mga eroplano, napakadami mga barko, binuhos ang buong hukbong sandatahan ng Amerika para makidnap si Maduro. Pero nakapagtataka, bakit naman kinakailangan ganyang kalakas pang dahas ang gamitin? Alam naman nila na walang kakayahan ang Venezuela para depensahan ang kanilang mga sarili. Siyempre po, nakakaabala yan sa bansang Pilipinas dahil tayo, pwede rin tayo lusubin ng mas makapangyarihang bansa. Ang sinasabi ng Amerika, re-rest backan tayo, pero please lang, ang alam natin, ni minsan, hindi naman nag-rest back ang Amerikano kung wala siyang pang-nasyonal na interes. So lahat ng mga bansa gaya ng Venezuela, gaya ng Pilipinas, dapat maabala kapag ang mga malalakas na mga bansa ay gumagamit ng dahas para makamit ang kanilang objective sa kanilang pangbansang relasyon. Unang-una po itong ginawa ng Amerika ay ito po'y pinagbabawal sa larangan ng international law. Pinagbabawal po ang paggamit ng dahas. Kinakailangan lahat po ng mga issues na dapat maresolba sa panig ng mga iba't ibang bansa ay masolusyonan sa mga mapapayapang mga pamamaraan. Yan po ay nakasaad sa UN Charter na kinikilala natin na hindi lang binding sa lahat ng UN members, kundi ito po ay restatement ng tinatawag na nakagawian ng international law or customary international law. Yung paglusob din po sa Venezuela, yan po ay labag sa soberenya ng bansang Venezuela kasi talaga namang bilang isang malayang soberenyang bansa, hindi dapat linulusob ng kahit sinong mga dayuhang bansa ang mga independenteng bansa. Yan din po ay labag doon sa immunity ng isang presidente para maaresto sa kahit anong krimen. Kaya nga po nagpuputok ang buchi ng marami ngayong mga leader sa buong daigdig kasi kahit gano'n kang kasamang tao, pag ikaw ay presidente, ang una mong responsibilidad ay gawin mong katungkulan doon sa iyong mga mamamayan na naghalal sa iyo. At alam natin na kapag sila ay kakasuhan, kahit ano pang nationality niyan, mababaliwala yung mandatong binigay sa isang presidente at imbis na maglingkod sa kanyang mga kababayan, didepensa ng sarili. Ito, hindi lang siya dinimanda sa US, sapilitan pang kinidnap at ngayon ay ihaharap sa isang hukumang Amerikano. Yung pagdukot po kay presidente ng Venezuela, marami pong maraming analogy. Kumbaga, marami tayong paghahambingan sa nangyari kay Tatay Digong. Ang pagkakaiba lamang, samantalang si Maduro, na presidente ng Venezuela, ay dinukot ng mga dayuhan, si Tatay Digong talagang mga Pilipino pa ang nangidna para dalhin sa dahig. Pero siyempre, habang tayo po'y tumututol sa paglilitis ni Tatay Digong sa isang hukuman, dahil ito'y paglabag sa soberenya ng bansang Pilipinas, ganyan din ang pagtutol ng mga sambayanan ng Venezuela kasi kung totoo na engage sa drug trafficking kanilang presidente, dapat yung bansa nila ang maglitis dyan. No? Ang ginagawa ng Amerikano kasi yung batas niya ang laban sa droga, binigyan niya ng extraterritorial application. Mantakin ninyo, binigyan niya ng visa miski hindi na sa teritoryo ng Amerika na nagpapakita talaga na ito'y lumalabag, hindi lang po sa soberenya, ito'y talagang lumalabag doon sa sovereign equality of states kasi lumalabas na mas malakas talaga na di hamak ang Amerika at sa larangan ng international law, pinakita ng Amerika sa paglusob sa Venezuela at pagdukot sa presidente ng Venezuela na might is right, na hindi naman po dapat. Kaya nga tayo nagkakaroon ng batas para magkaroon naman ng pagkapantay-pantay ang mga bansa. Mahirap, mayaman, maliit, malaki. Sa mata ng batas, dapat tayo pantay-pantay. Pero yan po ay binasag ng Amerika ngayon at pinatunayan na kapag ikaw ay makapangyarihan, pwede mong baliwalain ang mga batas. So ngayon, ang epekto niyan, wag dapat magreklamo ngayon ng Amerika. Kapag ang Russia ay tuluyan ng lumusob, hindi lamang sa Ukraine, kundi sa iba't ibang parte pa ng Europa, kasi ginawa rin naman yan ng Amerika. Ang China, kapag tayo linusob ng China,
dahil sa Taiwan, dahil tayo ay nagpagamit ng teritoryo natin sa ang mga Amerikano pag sila ay naggera para protektahan ng Taiwan, ayan. Di ba po, paano tayo magrereklamo ngayon kung hindi tayo magsasalita na mali ang nangyari sa Venezuela, samantalang yan din ang kinatatakot natin na isang mas malakas na bansa ay pwede tayong lusubin, no? At kunin ang ating teritoryo gaya ng ginawa ng Amerika. So ngayon, wala na pong pretensions ang Amerika. Hindi po good guy ang Amerika. Balik tayo sa panahon ng colonialism. Balik tayo sa panahon na might is right. Kita nyo, ang kasaysayan naman ng mundo, yung mga mayayaman at malalakas na bansa, sinakop at sapilitan, kinuha ang tanging yaman ng mga bansang linusob nila. At yan naman po talaga ang motibo ng Amerika. Huwag po kayo magpalindang. Sasabihin nila, ito'y kabahagi ng war on drugs ni President Trump. Pero ang katunayan po, ang Venezuela ang pinakamalaking oil reserve sa buong daigdig. Sa panahon na naghahanap ng alternatibo kung saan kukuha ng langis ang Amerika dahil nga po nakikipaglaban sila sa Russia, obvious na intensyon talaga ng Amerikano ay kunin yung langis ng Venezuela. Ngayong ang Russia ay sinasanction nila, no? Kasi alam naman natin na kapag nagkulang ang supply ng langis sa Amerika, talaga naman pong mapipilay ang ekonomiya. Ngayon, hawak na ng mga Amerikano ang pinakamalaking oil reserve sa buong daigdig, mas marami pa sa oil reserves po ng Saudi Arabia. Yan po talaga ang totoong motibo. Bagamat ginaya ni President Trump yung war on drugs si Tatay Digong, pero sa katotohanan lamang, ano ba naman ang kinalaman ng Venezuela doon sa pagiging addict ng mga Amerikano? Number one na ginagamit sa Amerika naman po ay fentanyl, no? At ang cocaine, hindi naman po number one na pinanggagalingan ng cocaine ng Venezuela. Colombia po at ibang mga Latin American countries ang talagang pinanggagalingan ng karamihan ng cocaine na ginagamit din ng mga bangag dyan sa Pilipinas. So wag po tayo magpaninlang. Linusob ang Venezuela dahil sa kanilang langis, dahil kinakailangan ng mga Amerikanong langis. Ang palusot ay pinanggagalingan daw na pinagbabawalan na droga ang Venezuela, pero gaya ng paglusob nila sa Iraq noong mga panahon na linusob din ng Inglaterra at saka ng Amerika ang Iraq, ang motibo palagi po ay langis. Kaya kung ako'y may access sa US stock market, mag-i-invest na ako sa mga oil companies, lalong-lalo na yung mga oil companies na nalilink kay President Trump, dahil sigurado ako na yung mga cronies ni President Trump na nasa industriya ng langis ang siyang makikinabang sa paglusob at pag-occupy ngayon ng Amerikano ng Venezuela. Pero wag po kayong makakalimot, kung nagawa nila ito sa Venezuela, pwede mangyari rin yan sa Pilipinas.